Para po sa unang andyan din po kasama natin ang PCGG at DOJ para bilang resource persons natin. Para po magsimula ng interpellation, tinatawag po natin si Congressman PD Barsaga na kung saan binigay din po ni Congressman Bambol Tolentino, Eric Yap at Congressman Advin Cula ang kanilang mga oras. Congressman Barsaga, meron po 20 minutes. Maraming salamat, Chairman. Bago ako magsimula, hihingi ako ng ilang minuto para aking makita ang original ng transfer certificate of title na binagit ni Kompanyero. Kasi katulad ng sinasabi ni Deputy Speaker Marcoleta, yung Xerox copy hindi na namin mabasa. So may request for a 5-minute suspension in order to see the TCT, the original. Hearing suspended. Maraming salamat, Ginoong Chairman. Unang-una, nais kong banggitin na bilang isang Pilipino na ninirahan sa bansang Pilipinas mula nakako ay isilang hanggang sa kasalukuyan, 3 istruktura ng pamahalaan ang aking nasaksihan at naranasan. Pinanganak ako noong 1950 hanggang noong 1972. Naranasan ko ang mabuhay sa isang bansa na mayroong demokrasya. May mga dyaryo noon, iba-iba. May mga television stations. Nakaboto pa nga ako noong 1971 local election. Ngunit noong September 22, 1972, sa edad na 22 taong kulang, habang ako ay isang working student sa Far Eastern University, nagkaroon tayo ng batas militar. Malaki ang naging pagbabago sa karapatan ng ating mga mamamayan. Yung ating freedom of the press, halos hindi natin nakikita sapagkat iisa lamang ang television station, isa lamang ang pahayagan at pangkaraniwan, lahat ng labas ay pro-government, pati na articles sa mga pahayagan. Pati na yung right to form organizations na patigil, nawala ang mga student council, nawala ang civic organizations because of martial law. Kaya ako nung maging abogado noong 1976, sapagkat naranasan ko ang demokrasya na datili akong nakipaglaban para magkaroon muli ng demokrasya ang bansang Pilipinas. Kasama ako sa mga rallies, nag-organize ako ng mga symposium, nagsasalita ako, and ultimately, in 1986, nagkaroon tayo ng EDSA Revolution, nagkaroon ng bagong pamunuan. Ngunit pagkatapos ng 1986 Revolution, maraming issues ang lumabas. May nagsasabi, yung mga di umano'y nakaw na yaman ay hindi na napasauli at may nagsasabi rin na yung mga ari-arian that di umano ay inagaw ng ating pamahalaan katulad ng mga properties ng ABS-CBN ay hindi naging tama ang proseso sa pagsasoli. At yan ang nais kong linawin kung paano napabalik ang mga ari-arian ng mga Lopez at dito ang pag-uusapan lamang natin ay yung television station. Hindi natin pag-uusapan ang Meralco, hindi natin pag-uusapan ang PCIB. Nagsimula si Attorney Rendon sa kanyang statement under the Bill of Rights. Every person shall be entitled to due process. No person shall be deprived of his life, property, without any due process of law. And also, meron tayong provision that private property cannot be taken for public use
without just compensation. Ang una kong tanong, Mr. Chairman, sa abogado ng ABS-CBN na sinabing he participated practically in the documentation ng iba't ibang dokumento sa pagsasoli ng ABS-CBN, nagkaroon ba ng violation ng due process sa mga properties ng ABS-CBN nang ideklara ang martial law? ABS-CBN, Nung panahon po ng martial law, because of letter of instructions, napunta po ang control ng broadcast facilities ng ABS-CBN at na-shutdown po nga ito at hindi na nag-operate until after magkaroon ng People Power Revolution noong 1986. Sumasang-ayon ba ang kinatawan o abogado ng ABS-CBN na walang violation ng due process na naganap sa pagkuha ng ari-arian ng ABS-CBN sa pagdedeklara ng batas militar? Nung panahong yun kasi po, yung salitang sequestration was used. Sa letter of instruction 1, letter of instruction 1-A. Ang sequestration po ay may definite definition po sa ating civil code. Kung hindi po ako nagkakamali, Articles 2005 at 5 po yan, ay dapat po may court order. Kasi po ang sequestration ay paglalagay lamang, parang nilalagay lang po sa korte bilang administrador. Bago gawa ng pinal na desisyon ng korte kung anong gagawin po doon. Ngunit po at the time ay hindi naman po korte ang nag-issue ng sequestration orders, Your Honors. Noong ideklara ang batas militar, nag-issue si Ginoong Marcos ng Letter of Instruction number 1, Series of 1972. At dito sa Letter of Instruction number 1, nakalagay rito na nagte-take over ang ating pamahalaan sa lahat ng newspaper, magazines, radio, and television facilities and other media communication. Nang ito ba ay inisyu ni Ginoong Marcos at inimplement ng iba't ibang sangay ng pamahalaan, nagkaroon ba ng paglabag sa ating saligang batas na umiiral noong 1972? Ito po, kaya nga po inumpisahan ko yung constitutional provision na hindi po pwedeng kunin ang pag-aari ng isang tao, whether natural or juridical, kung wala pong due process. At kung kukunin mo po ito, ay dapat may just compensation. Sumasang-ayon ba ang aking kompanyero, Mr. Chairman, na base sa saligang batas, in times of national emergency, sa ating saligang batas, may karapatan ang ating pamahalaan na kunin ang kontrol at pamamahala ng mga television stations katulad ng ABS-CBN? Dapat po nirirespeto pa rin ang saligang batas. Ang aking pong tanong, sumasang-ayon ba ang manananggol ng ABS-CBN na sa ating saligang batas, kahit na panahon ng martial law, kahit na hindi panahon ng martial law, basta may national emergency, may karapatan ang pamahalaan na kunin ang control ng mga television stations pati na ng pahayagan? With all due respect, Your Honor, ang paniniwala ko po ay kailangan pa rin pong respetuhin ang konstitusyon o saligang batas. Dahil po ito po ay proteksyon ng mga mamamayan against the excess of government. Yan po ang aking sagot, Your Honors. So sa inyong paningin, mayroong paglabag sa ating saligang batas
nang mag-issue si Ginoong Marcos ng Letter of Instruction number 1 at nilagay sa kontrol ng pamahalaan ang mass communications katulad ng ABS-CBN? Sa palagay ko po ay meron po dahil ito po ay hindi naman ay karapatan ng bawat tao na dapat respetuhin kahit anong mangyari po. Well, masyadong haba ang ating pagtatalo kung pag-uusapan natin yung due process. Just for the record, every right is not absolute. There are certain limitations, and in this particular case, the limitations are provided for by the Constitution. Sa madaling sabi, ngayon ang ABS-CBN ay merong prangkisa. Totoo. Sa pagkakaalam ko po, May prangkisa kayo. as of this time po, ay Before. nagkaroon na po nga ng lapse. Ngunit hindi ko po expertise po yan. Okay, Ako po ay sasabihin ko na lang humawak sa iyo, lamang po Attorney. ng arbitration case po. Ang ABS-CBN ay mayroong prangkisa Republic Act 7966. Hindi ka kinakailangan maging ekspertong abogado para malaman natin na mismo sa prangkisa na inisyu ng Congress sa lahat ng telecommunications may nakalagay reservation in favor of the government na pwedeng kunin or take over ang gobyerno sa inisyuhan ng prangkisa in times of national emergency. Naniniwala po ba kayo na yun ay nasa prangkisa ng Republic Act 7966 ng ABS-CBN? I'm sorry po, Your Honors, hindi po ako pamilyar sa prangkisa ng ABS-CBN. Siguro pwede mong itanong sa iyong mga kasama. Who are Sino po more sa familiar? ABS-CBN ang pamilyar tungkol Ito sa naman, prangkisa? alam na nating lahat na may ABS-CBN, pakibasa. Section 5 po. Pakilakas lamang po. Section 5 po. A special right is hereby reserved to the President of the Philippines in times of rebellion, public peril, calamity, emergency, etc., to temporarily take over and operate the stations of the grantee or to authorize the temporary use and operation thereof by any agency of the government upon due compensation to the grantee for the use of the stations during the period when they shall be so operated. So, base sa inyong prangkisa, meron tayong national emergency, meron tayong pandemic, meron tayong COVID-19. At i-assume natin na ang ABS-CBN is still operating. Kung mag-i-issue ng mga statement through mass media ang ABS-CBN na baliwala yung COVID, mali ang ginagawa ng gobyerno because this is a national emergency, inaamin ba ng mga kinatawan ng ABS-CBN na ang Pangulo, based on the Constitution and based on the franchise of ABS-CBN, ay pwedeng mag-take control over ABS-CBN? Yes, Mr. Chair, yung Okay, sinasabi yes. po is, Thank you very much. yung sinasabi po is temporarily take over Okay, or temporary temporary. use. Opo. Temporary. We know that. It will be temporary. Maraming salamat, Ginoong Carlo Katigbak. So, sa madaling sabi, nagkaroon ng EDSA revolution. At siguro, sapagkat kabisado ng ating kaibigan, ang mga nangyari tungkol sa ABS-CBN para mapabalik ang kanilang property, matatandaan siguro niya kung ano ang unang executive order na inisyu ni Pangulong Cory right after the EDSA revolution. Sa totoo po, hindi ko po alam. Okay. Para sa kaalaman ng lahat, ang unang executive order na inisyu ni President Cory 3 araw pagkatapos ng February 25 ay Executive Order number 1 creating the Presidential Commission on Good
government. At doon sa executive order ng ating Pangulo, binibigyan niya ng kapangyarihan ang PCGG na mag-issue ng writs of sequestration against the properties ng sinasabing Marcos Crony. There was no judicial procedure made. Sa tingin ba ng abogado ng ABS-CBN, sapagkat writ of sequestration ang in-issue, kinakailangan pang dumanto sa husgado at katulad ng sequestration ng ABS-CBN noong 1972, kinakailangan pang dumaan sa husgado o hindi na? Ayon po sa ating sa civil code ay kailangan pong dumaan sa husgado. So mali ang sequestration order na inisyu ng PCGG sa libo-libong properties ng mga cronies ni Marcos sapagkat hindi ito dumaan sa husgado. At that time po, there was a people power revolution and the President Cory Aquino was exercising both legislative and executive powers. At yun nga po, ginamit po yung word na sequestration. That is only po to control the possession, parang administrator lang po. Hindi ba ang nangyari sa ABS-CBN katulad nyo ng sinasabi nyo? Yung properties ng ABS-CBN, hindi nawala sa inyo ang ownership. In-administer lamang ng pamahalaan. Yun ang inyong posisyon sa inyong opening statement. You remain to be the owner of the properties. Tama po, kaya nga po yung sa arbitration lang po. Okay. 6 years. Balik tayo riyan. Maraming salamat, Tanyera. Pasensya na. Marami nang nagtetag sa akin. Naiinip na. So, simple lamang ang tanong. Paano at kailan napabalik ang ABS-CBN pagkatapos ng EDSA Revolution? Paano po yung inalaw po ni Presidente Aquino na Sandali po, attorney. Comsec, pakipalitan po yung microphone ni attorney. Hello po. Salamat po. Inalaw po ng Cory administration na maibalik paunti-unti yung possession at paggamit ng broadcast facilities ng ABS-CBN mula po nung nag-demand po si Senator Tanyada noong 1986 din po. Kailan ang kauna-unahang pagkakataon na nakapag-ere ang ABS-CBN Corporation pagkatapos ng EDSA Revolution? As ABS-CBN po, hindi ko po alam. I do not have personal knowledge po kung kailan. Kasi wala naman tayong lahat ng personal knowledge to eh. Kasi dumidepensa kayo sa ABS-CBN, inaasahan namin, alam nyo kung kailan nag-broadcast ang ABS-CBN ng EDSA Revolution. Perhaps you can ask yung mga kasama mo rito. Kailan ang kauna-unahang pagkakataon na nag-broadcast ang ABS-CBN pagkatapos ng EDSA Revolution? As simple as that. Hindi ko po alam. Meron po Your bang Honor. nakakaalam? Kung hindi niyo po, Nakakaalam sa ABS-CBN excuse me, Corporation. Congressman Barsaga, kung po hindi niyo po nalalaman, maaari po bang, kasi kayo po ang counsel ng ABS-CBN, nakakahiya naman po sa committee ito kung lahat po ng isasagot niyo ay hindi niyo po alam. Ngayon po, kung hindi niyo po nalalaman, binibigyan po namin kayo ng pagkakataon na magtanong po sa kasama ninyo kung sino po ang nakakaalam. Maraming salamat po, attorney. Salamat po sa reminder, Your Honors. Pasensya na po, Mr. Chair. I don't think any of us were present during that time. Siguro, Mr. Chair, if you can give us a few minutes. Magtatanong lang kami sa opisina. Baka may alam po. Bibigyan po ng pagkakataon muli si Congressman P.D. Barsaga para itanong ito sa huling Okay. lista po ng first round o ng last round, ng first and only round ng ating interpellations. Ang susunod kong tanong, Mr. Chairman,
Sinasabi ng ABS-CBN ni Atty. Rendon na pinayagan ni President Cory Aquino ang pagsasauli unti-unti ng mga properties ng ABS-CBN. Yung po ba ay tama? Tama po yun. Okay. Sinabi ni Atty. Rendon, Mr. Chairman, na mayroong pagpayag sige ng Cory Aquino. Yung pagpayag ni Cory Aquino ay boka-boka o merong dokumento? Ayon po sa mga arbitration agreements, tax credit lang po yun. Wala pong binitawan ang gobyerno ng cash. Ang tanong ko, yung bang pagpayag ni President Cory Aquino para isauli ang mga properties ng ABS-CBN ay mayroong order, whether oral or in writing, o hindi niyo ulit alam? Kanya nga po nagkaroon ng arbitration agreement para po maging malinaw at transparent yung pagsauli Teka po. muna. Pasensya na, Panyero. Ang tinatanong ko lamang, ang sabi mo kanina, pinayagan ni Cory Aquino na ibalik yung properties ng ABS-CBN. Ang tanong ko lamang, yung bang pagpayag ni Cory Aquino ay merong dokumento in writing o wala at boka-boka lamang? Huwag na tayong pumunta sa arbitration agreement. Masyadong malayo yun. I cannot recall. Mr. Chairman. Suspended. While suspended, Mr. Chair, nandun naman sa affidavit niya ni hearing, just a short presentation or a short discussion. If we may invite former Senator Enrile to shed light also on the history of ABS-CBN. Si Senator Enrile po. Opo, kasi sa palagay ko, silang dalawa lang po ni Mr. Almeida yung talagang may first-hand knowledge of what really transpired in ABS-CBN and the history of ABS-CBN. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat, Congressman Defensor. Nung isang araw lang napanood ko yung YouTube ni Senator Enrile. May kasama siya mga dinosaur doon sa YouTube. At magiging masaya ako na maimbitahan natin. The COMSEC is hereby directed to give an invitation to former Senator Enrile na sabi nga nila ay ang nag-execute ng Sequestration order, Mr. Chairman. sequestration order para sa ABS-CBN at sa lahat ng broadcasting companies sa susunod na hearing. Mr. Chairman, Yes, Congressman Defensor. yung napanood niyo po sa YouTube, TikTok po yun, TikTok. At TikTok ba yun? Okay. Ibabalik na po natin kay Congressman Barsaga ang linya po ng pagtatanong at nasabihan na rin po ng inyong abang lingkod ang ABS-CBN na lahat po ng tanong na hindi masasagot ng ABS-CBN ngayong araw na ito ay ililista ng ating committee secretary at kahit po natapos na ang matapos natin ang issue tungkol po sa pagkakabalik ng ABS-CBN sa Lopez family matapos ang EDSA Revolution, ito pong mga tanong na hindi na masasagot ay pasasagot po sa kanila ng chairman sa susunod na hearing. Yes, Congressman Zarate. Thank you, Mr. Chair. Pwede po bang malaman lang, Chair, kung yung pagkakasunod-sunod nung mag-i-interpolate after Congressman PD? Thank you, Chair. Pagkatapos po ni Congressman Barsaga ay si Vice Chairman Bambol, si Vice Chairman Eric Yap, at si Congressman A.A. Advincola. Pero binigay na po nila yung oras nilang lahat kay Congressman Barsaga. Ang susunod po ay si Congressman Edsel na binigyan naman ng oras ni Congressman Belmonte. Ang susunod po ay si Senior Majority Leader Boying Remulla. Ang susunod po ay si Congressman Bordado. Sunod kayo po, Congressman Zarate. Pagkatapos naman po ay si Congressman Rufus Rodriguez na binigyan ng oras ni Congressman Garbin, Arenas, Tambunting at Castro. Pagkatapos po nito ay si Congressman Mickey Bielago ay bibigyan natin ng pagkakataon na magtanong.
At si Congressman Lo Fortun, na binigyan naman ng oras ni Congressman Amatong. Pagkatapos po ay si Deputy Speaker Dante Marcoleta, na binigyan ng mga oras ni Kong Jun Datol, ni Congressman Ebcas, Congressman Guya, at Congressman De Jesus. Pagkatapos naman po ay bibigyan natin ng pagkakataon na magtanong si Congresswoman Josephine Ramirez Sato. Pagkatapos po ay si Vice Chairman Mike Defensor. At last but not the least ay si Congresswoman Arlene Brosas. Yan po ang linya natin ng mga magtatanong, at para po wag na natin patagalin pa, ibalik po natin ang floor, ibigay natin muli kay Congressman PD Barsaga. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito po, simple lamang ang tanong ko. At pwedeng sagutin ng sino mang kinatawan ng ABS-CBN Corporation. Sa pagbabalik ba ng ABS-CBN Corporation, pagkatapos ng martial law ng kanilang mga equipment, mayroon bang binayad ang ABS-CBN Corporation sa pamahalaan na pinamumunuan ni Cory Aquino? At kung mayroon, magkano? At kung wala, then nothing. Tulad po ng nabanggit ko, Your Honor, if papayagan niyo po, ay ang basihan po nito lahat ay yung agreement to arbitrate. At nilitis po ito at nagkaroon po ng desisyon, ngunit po ang gobyerno ay wala naman po talagang binitawan na pera. Binitawan na pera po. Tama ba ang sabihin ko na ang mga Lopez ay hindi nagbayad, not even a single centavo, sa pamahalaan ni Cory Aquino kahit na binalik sa kanila ang ABS-CBN together with all the facilities? Yun pong issue po doon sa arbitration ay ang ABS-CBN po ang claimant na paggamit ng mga equipment nila mula 1986 hanggat na ibalik po fully for about 6 years. Para matapos na natin, doon sa arbitration agreement, of course, nagkaroon ng arbitration agreement, pinirmahan ng Executive Secretary Joker Arroyo representing the Philippines. Yun po ang una. Una. At sino naman ang kinatawan ng ABS-CBN? At that time po si Mr. Augusto Almeda Lopez. Pagkatapos, sino ang chairperson? Nung arbitration board po. Yes. Ang una pong arbitration board, ang chairperson po was retired Supreme Court Justice Abad Santos. Dalawa po kasi naging board Abad Santos sa una. Opo, yung Sigurado una ko po. riyan. Opo. Panyero, okay. Walang nangyari sa unang arbitration. Kasi nga wala po dahil challenge po sa Korte Suprema ni Mr. Chito Gascon. Pero kahit na challenge doon sa kaso ni Gascon, walang restraining order na inisyu ang Korte Suprema. Basta po yung arbitration, tumigil muna po. Tumigil muna. At ang sabi ng CONCON delegate na si Chito Gascon, sa ating saligang batas, ipinagbabawal ang oligarchy. Ngunit sa ginawa nitong arbitration ng Cory Aquino, bumalik na naman yung mga oligarchs sa bagong pamahalaan. Well, anyway, those are the issues. Itinuloy ang susunod na arbitration. Sino ang representatives ng subsequent arbitration? Sa gobyerno po ay yung Government Corporate Council at ang abogado po ay the Office of the Solicitor General. Sa ABS-CBN, Si Attorney Andres Bautista po. at sino ang third person?
Ang chairperson po si retired Supreme Court Associate Justice Amorpina Melencio Herrera. At ano ang nangyari doon sa arbitration na yon? Nagkaroon na lang po ng compromise agreement yung gobyerno at ABS-CBN at nagpirmahan po, inaprubahan po ng arbitration board. Doon sa arbitration proceedings, base sa aking nabasa, initially, humihingi ang ABS-CBN ng 147 million as rentals. Tama po ba yun? Totoo po yun, more or less po. Rentals mula kailan at hanggang saan? 1986 po hanggang 1992 lamang po. So, rentals sa gobyerno na pinangungunahan ni President Aquino at sila ang gobyerno ang magbabayad. Tama po ba? Opo, that was the claim of ABS-CBN. Pagkatapos sa arbitration, binaba ng ABS-CBN yung kanilang initial demand na 147 million, ginawa na lamang 100 million. Actually po, tumawad pa ang gobyerno, naging 97 million 500,000 Okay, po. 97 million. At itong settlement, number 1, i-apply sa utang ng ABS-CBN sa gobyerno sa mga taxes na hindi nabayaran. Tatlo pong components po Hindi, yung yun. una. Yung una po ay... Ang una ay i-apply sa utang ng ABS-CBN sa gobyerno representing the unpaid taxes. Yun po ang... First component. Isa po. Totoo po yun. Yung magkano kaso yung po first sa Court component? of Tax Appeals po. Magkano yung first component? Basta po yung pinakamalaki po dyan was about 57 million. Doon po yan sa interpleader case. Magkano yung taxes sa compromise agreement? You have the documents. Yung sa taxes po ay 13,291,000 lang po yung 13 sinet. million. Opo, Okay. 13 million po. Ang pangalawa naman ay yung $54 million. Tama po yun, Your Honors. Sapagkat ang ABS-CBN dinimanda ng Banahaw ba ang nagdemanda sa Makati? Opo, meron pong kaso. Payon po sa mga records na pinagbasihan po namin during the arbitration case po. Hindi nagbayad ang ABS-CBN sa rental. Kaya sila ay napademanda. Base sa records ng Makati Regional Trial Court. Opo, doon sa interpleader case Okay. po. Pagkatapos yung balanse na 29 million ay i-apply naman as tax credit in the Tama. future. Tama po yun, Your Okay. Honors. So base sa arbitration agreement at base na rin sa dokumento, not a single centavo was paid by ABS-CBN sa pagbawi ng kanilang facilities mula sa ating pamahalaan. Tama po ba? Your Honor, yung agreement nga po is, yung ABS-CBN nga po ang claimant. Ang sinasabi ko, base sa records. At para malaman ng ating mga kababayan, bagamat nakapag-broadcast ang ABS-CBN, napasauli ang kanilang property, not a single centavo was paid by ABS-CBN to the Cory government. Walang binayaran. Wala po kasi nga po sila po yung claimant po. Kilaiman. Pangalawa, hindi na nagbayad ang ABS-CBN, practically, nagbayad ang gobyerno ng 97 million. Although this is not actual payment, but set off sa Banahaw, sa tax liability, and future credits. Tama po ba yun? Tama po yun. Tama. Okay. Now,
Maraming kaso ang pinail ng ABS-CBN. Nag-file sila ng criminal case laban kina Benedicto. On the ground na si Benedicto ang gumamit ng facilities ng ABS-CBN. Criminal case. Tama po ba? Tama po yun, base sa case ng ABS-CBN versus Ombudsman po. Ano yung mga kasong pinail? Criminal cases po yun, theft, yung Theft, estapa, estapa, coercion, etc. coercion at saka yung yung sa pagkuha po, pag-exercise po ng real rights over real property without At dito sa asuntong to, dinismisto ng ombudsman yung mga criminal cases, dinila ng ABS-CBN sa Korte Suprema. Pagdating sa Korte Suprema, sustained ang ombudsman. Yung sinabi mo kanina, ABS versus ombudsman. Totoo po yun, Your Ito Honor. yun. Okay. At siguro bilang abogado ng ABS-CBN, ang ABS-CBN nag-file din ng civil case against the estate of Roberto Benedicto. Sapagkat ang sabi nga ng ABS-CBN, sina Roberto Benedicto ang gumamit ng aming facilities noong panahon ng Marcelo. Tama po ba? Totoo po yun. Okay. At doon sa civil case na pinal ng ABS-CBN, natalo ulit ang ABS-CBN at mga Lopez sa civil liability sa Court of Appeals. Totoo po yun, Your Ito Honor. yun, okay. Pagkatapos, wala namang desisyon ang husgado na illegal, unlawful ang pagkuha ng ating pamahalaan sa mga properties ng ABS-CBN noong panahon ng batas militar. Sa pagkakaalam ko po ay wala naman po akong alam ng desisyon ng Korte Suprema kasi pa nga po walang kasong na-file except lang po yung Benedicto case. Okay. Sa iyong pagkakaalam, ano ang posisyon ng mga Lopez sa pagkuha ng property nila noong panahon ng martial law? Mayroon bang coercion? Mayroon bang puwersa? Etc. etc. Yun po ang legal position ng mga Lopezes or ABS-CBN. That's the legal position. Legal position po yun. Although iba ang factual situation na sinabi ng Korte Suprema sa kaso ng Lopez versus Ombudsman. Huling tanong ko na lamang. Tinignan ko kanina yung TCT original na dala ni Attorney Rendon. At bagamat mabilis ang aking pagkakatingin, may nakita akong mortgage registered and that is dated 1975. Pwede bang pakitingnan yon? Nasa likod? Meron po dito naka-inscribe Okay. po. Just for the record, pwede bang pakibasa mo yung entry ng mortgage dated 1975? Ito po, babasahin ko po for the record. PE 3263-T125702, a mortgage. The Philippine Commercial and Industrial Bank to guarantee a principal obligation in the sum of 13 million mortgaged di ko po mabasa, no? Necessary in case subsequent encumbrance or alienation of the property, either condition set forth in document number 367, page numbered 75, book 6 of the Notary Public of Manila, Cesar Catalan. Ang date po ng inscription ay March 10, 1975. Date of instrument rather, I'm sorry, Your Honors. And date of inscription, March 13,
1975 at 3:20 p.m. po. Base sa titulo na nakapangalan sa ABS-CBN, nagkaroon ng mortgage, nagkaroon ng sanla noong March 1975. Base po sa portion na pinabasa niyo po Okay. sa akin. At ang pagsasanla ay ginawa ng ABS-CBN Corporation, hindi ng Marcos government. Hindi naman po. Sapagkat kung pinwersa yan ng ating pamahalaan, unang-una, yung titulong yan, yung owner's copy, ay nasa pag-aari ng mga Lopez. Tama po ba? Tama po. At base riyan sa dokumento, the proceeds were given to the Lopez's or ABS-CBN Corporation. That would be the legal consequence po. Oh, kung that is nangutan the po. legal consequence. And that mortgage was executed when? Yung date of instrument po ay March 10, 1975. Ang date of inscription po, March 13, 1975. March 10, 1975. At siguro, magkakasundo naman tayong lahat na March 10, 1975, nasa ilalim pa tayo ng batas militar. Opo. Okay? I'll just reserve my other questions, Mr. Chairman, when the competent person would be available to testify regarding what transpired immediately after the EDSA revolution. Maraming salamat, kompanyero.